Ay naku bes, baka magalit si Tito Enrico, ang dami mong napamili oh. Saad ng kaibigan niyang si Hana. Hindi yan, wala naman siya magagawa eh. Sagot niya dito. Kung sa bagay, swerte mo sa daddy mo, hindi ka tinitipid. Dagdag pa nito sa dalaga. Kasi nga, mahal niya ako. At alam ko na hindi niya ikagagalit to. Malit na halaga. Pagyayabang pa ni Lenore. Samantala mula sa isang bar ay may isang lalaki na nakatunghay sa dalawa. Isa sa mga tauhan ng daddy nito. Ibinalita nito ang pagwawaldas ng sobra-sobra ni Lenore kaya mula sa Switzerland ay agad na umuwi ang daddy niya dahil sa mga nababalitaan. At siya din mismo ang nakakita ng mga resibo at kung gaano kalaki ang nagagastos nito sa loob ng isang araw. I never imagine na ganito na siya mag-ubos ng pera. Saad nito sa alalay niya. Ano pong dapat gawin, sir? Tanong nito agad. Ako nang bahala sa kanya. Hindi siya matututo pag hindi siya pinagsabihan. Wika ni Mr. Enrico. Nagulat pa si Lenore na pagdating niya galing sa bar ay naroon na rin ang kanyang ama. Buong akala kasi niya ay sa isang buwan pa ang balik nito. Kaya ibinaba nito ang halos 10 paper bags na dala niya at doon na pa ako ang paningin ng kanyang ama. Pumalik si Lenore dito at naupo malapit sa mga napamili niya. Dad, I thought next month pa ang balik niyo. Anong meron? Kabadong tanong nito. Akala ko, fake news lang ang mga nakakarating sa aking balita, iha. But look, sa'yo ba lahat ng mga yan? Tukoy nito sa mga paper bags. Yes, Dad. Bakit? May problema? Napailing ang kanyang ama dahil tila hindi nito pinapahalagahan ang bawat sentimo na winawalda sa mga walang kabagay-bagay lang. Totoo ba to? You spent $1 million in just a snap? My God, iha. Hinay-hinay naman sa paggastos. Saad nito. Pero Dad, nag-promise ka sa akin nang mamatay si Mami ikaw nang bahala, di ba? Sagot nito. Naupo ito sa isang sofa at pinakatitigan ng anak na ngayon ay nakasimangot na. Isang bagay ang naisip niya para magkaroon ito ng konting konsiderasyon sa pera. Kailangan nitong maramdaman ang hirap para mag-mature ang isip. Kung hindi mo ititigil ang paggastos ng ganun na lang, Lenore, mapipilitan akong ipadala ka sa isla kung nasaan ang mga tita mo. Doon siguradong matututo ka sa buhay. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yun, Dad. Tura ng dalaga. Kaya ko. Mabilis na sagot nito sa kanyang anak. Tumayo si Leonor at naglakad paakyat sa silid. Naiwan ang mga pinamili niya dahil hindi siya makapaniwala na sasabihin yon ng kanyang ama. Ayaw niyang umuwi sa isla dahil masungit ang kapatid ng daddy niya at hindi niya kasundo ang mga ito. Imbis na lumabas si Leonor para maghapunan ay hindi nito ginawa. Nagtampo ito sa kanyang ama kaya hinatiran lang siya doon ng isa nilang kasambahay. Hindi ba bumaba si Leonor? Tanong ng daddy nito sa mayordoma nila. Hindi po sir, pero pinadalang ko po ng pagkain sa kwarto niya. Nagtampo po yun marahil. Wika nito. Kailangan yun, Emmy. Wala na siyang pakialam kung maubos ang pera. Basta musunod lang ang luho niya. Pinaghirapan namin ng mami niya kung nasaan man kami ngayon. Dapat ay matutunan niya magtipid. Pahayag nito sa mayordoma na halos buong buhay na nilang kasama. Tumangulang ito at nagpaalam na. Tinawagan ni Enrico ang kapatid niyang nasa isla ng Palawan para kamustahin ang mga ito doon. May ilang lupa at negosyo din sila doon at ito na ang namamahala dahil hindi na niya kayang okupahan lahat at para na rin naman yon sa anak niya si Leonor. Buong magdamag pinag-isipan ni Enrico kung ipapadala niya ito. Bibigyan pa niya ito ng isa pang pagkakataon at pag naulit pa ito ay hindi na siya magdadalawang isip na gawin yon. Kinabukasan ay tahimik lang si Leonor habang nag-aalmusal sila. Kaya antadi na niya ang una nagsalita para magkaroon sila ng konversasyon. Nagtatampo ka ba, iha? Bungad na tanong nito. Hindi, Dad. Huwag kayong mag-alala, hindi na mauulit yon. Saad naman niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita, anak. Ang sa akin lang ay magtipid ka. Ang daming nagugutom dyan, tapos ikaw sa loob ng isang araw, milyon ang nauubos mo. Mas matutuwa pa ako kung na-donate mo yun sa charity. Pero hindi naman. Paliwanag nito kay Leonor. I understand, Dad. Sorry po. Tugon niya sa ama. Nang matapos na silang magagahan, ay iniwan na muna siya ng kanyang ama sa sala. May kausap kasi ito sa cellphone. Kaya naman tinawagan din ng dalaga ang mga barkada niya na doon na lang sila sa bahay nila. Total ay hindi na muna siya gagastos. Magpapadeliver na lang sila ng pagkain na ipinaalam naman niya sa kanyang ama. Ang sabi ng kanyang ama ay magpaluto na lang.
Pero mas nanaig na magpa-deliver na lang kaya kahit na ayaw ng daddy nito ay pumayag na din ito. Dahil may kausap pa ito ng puntahan niya sa kwarto. Na sumapit ang tanghali ay dumating na agad ang dalawang kaibigan nito. Sakto, nakakaalis lang ng kanyang ama kaya nagulat pa ang mayordomang si Emmy dahil hindi ito nagpasabi para makapagluto na lang ng pagkain nila. Isang oras sa lumipas ay may nagdoorbell kaya lumabas ang ginang para tignan kung sino yon. Nanlaki pa ang mata nito nang ubod daming mga kahon na ang laman ay mga pagkain. Lumabas naman si Leonor at nakangiti pang inabot dito ang card niya. Iha, pagkain ba ang mga yan? Sana'y nagpaluto ka na lang para hindi ka na nag-order ng ganyang kadami. Gulat na saad ng mayordoma nila. Manang, para kang si daddy. Mura lang naman to, para hindi na rin kayo mapagod, di ba? Turan nito. Alam ba ng daddy mo yan? Tanong pa ng matanda. Oo naman, and pumayag siya. Sige na Manang, maiwan na kita dyan. Alis agad nito at pumasok sa loob. Naiwan na hindi makapaniwala ang matanda. Tama nga ang sinabi ng daddy nito sa kanya. Panay lang gastos nito at tila walang pangarap sa buhay. Nang tignan nito ng matanda para alukin sana kung may gusto pa, ay mga alak ang bumungad dito kaya halos mapailing na lang ito. At tiyak na magagalit ang daddy nito kung maaabutan ang lahat ng pagkain na nakakalat sa poolside area. At pagsapit ng hapon ay nagkakasiyahan pa rin ang mga ito. Kaya hindi na napansin ni Leonor na dumating na ang kanyang ama. Sinalubong ito agad ni Manang Emmy at sinabi ang nangyayari. Napasa po ng noo si Enrico dahil doon, kaya hindi na rin niya pinalampas ang lahat. Ano to, Leonor? Sigaw nito kaya nagulat ang lahat. Dad, nagkakasiyahan lang po kami. Sagot nito at pinulot lahat ng kalat. All of you, leave now! Galit na utos nito kaya mabilis na nag-alisan ang mga kaibigan niya. Dad, mga kaibigan ko yun, bakit niyo naman binastos? Sigaw nito kaya lumapit ang ama niya at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. Nagulat si Emmy dahil doon. Maging si Leonor ay hindi rin makapaniwala. Hawak ang isang pisngi at tumingin sa kanyang ama na madilim ang aura. Dad, sinaktan niyo ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Enough of this, Leonor. Ipapadala kita sa isla sa ayaw mo man o gusto. Emmy, pack her things now. Utos nito. Nanlaki ang mga mata ni Leonor dahil sa biglaan na desisyon ng kanyang ama. Agad naman tumalima ang mayordoma para tumawag sa isla at ihanda ang mga gamit nito gaya na lang ng utos ni Enrico. Lumapit ang dalaga sa kanyang ama at hinawakan ng isang kamay nito para makiusap na wag nang gawin ang bagay na yon. Pero tila napuno na ito sa mga kagagahan niya. Sobrang kalat sa buong poolside area dahil sa mga kaibigan niya. Umiiyak ito pero ipiniksi lang ni Enrico ang kamay tsaka iniwan doon si Leonor. Daddy, please! Wag! Sigaw niya at naiwan siya mag-isa doon. Tuloy-tuloy lang na naglakad papasok sa loob ng mansyon. Natapos ni Emmy ang pag-iimpake ng mga damit nito. At nagtaka pa si Violeta sa agaran na pagtawag nito sa kanila. Ipinaalam nito ang naging desisyon ni Enrico kaya natahimik ang ginang sa kabilang linya. Nang gabing yon ay hindi na rin napigilan ng dalaga ang desisyon ng kanyang ama. Sakay ng yate nila ay kasama nito si Emmy. Kahit na masama ang loob ng dalaga sa mayordoma nila ay kinausap pa rin niya ito. Manang, kung bisihin niyo si Dad, napabalikin din ako agad ha? Hindi ko kahin tumira doon kasama nila Auntie Violeta. Wika nito. Hayaan mo iha, kakausapin ko ang daddy mo. Pero hayaan mo muna siya, baka nabigla lang din. Salamat Manang. Kayo na ang bahala kay daddy ha? Tahimik na tinanaw ni Leonor ang bawat alon ng dagat. Mula kasi nang mamatay ang mami niya ay hindi hinayaan ng daddy niya na malungkot siya ng sobra. Kahit pa maraming material na bagay ang nakukuha niya ay kulang yon. Dahil ang tunay na hanap niya ay ang pagmamahal at makasama ang ama. Pero palagi itong abala sa mga business kaya tanging option na lang ng dalaga ay ang maglibang sa paraan ng paggamit ng pera nila. Halos 2 oras ang itinagal ng biyahe nila. Gabi na rin na makarating sila ng isla ng Palawan. May ilang tao na nakaantabay nang tumigil ang yate nila sa Pangpang. Magandang gabi, Manang Emmy. Bakit naman biglaan ang pagdating niyo dito? Salubong agad sa kanila ni Violeta. Si Enrico kasi. Leonor, iha, dahan-dahan ka. Tura nito at inalalayan na makababa. Eman, pagkitulungan nga siya. Utos nito sa isang binata. Lumusong sa hanggang binting tubig ang binata para alalayan si Leonor na makababa.
Kumapit naman ito sa braso niya at sa bewang naman niya humawak ang binata. Medyo madilim na rin ng mga sandaling yon kaya hindi na rin nakita gaano ni Leonor ang mukha ng binata. Tayo na sa loob at may nakahanda na pagkain na doon. Yaya nito sa kanila. Leonor, iha, tayo na. Tawag dito ni Emmy. Nariyan na manang. Saad nito at mabilis na naglakad. Pagpasok nila sa maliit pero maaliwalas na bahay ay napahanga pa ang dalaga. Dahil sa malinis tignan at nakaka-relax pa dahil sa mga kurtina nitong kulay puti na sumasayaw sa ihip ng hangin. Tinawag siya ni Emmy at doon niya lang napagmasdan ang mukha ng kapatid ng kanyang ama. Parang hindi ito tumatanda dahil maganda pa rin ito gaya noon. Hindi tuloy halata na matanda ito kay Manang Emmy. Napadako naman ang tingin niya sa binatang may dala ng kanyang gamit. Gwapo ito at mababakas ang matikas na pangangatawan. Nakatingin lang ito sa kanya kaya nag-alis siya ng tingin dito. Eman, pakilapag na dyan ang gamit ni Leonor. Dito ka na din kumain ha? Alok ng tiyahin niya. Sa bahay na ho ma'am. Sagot nito na tila malamig sa pandinig ng dalaga. Salamat iho, maaga ka bukas magdala ng gulay ha? Wika ng tiyahin niya dito at lumabas na ng bahay nito. Niyaya siya muli ni Emmy kaya tahimik lang itong sumunod sa dalawang babae. Kinamusta siya nito kaya naman paminsan-minsan na nakikipag-usap din siya dito. Nang malaman nito ang dahilan kung bakit dito pinauwi si Leonor ay ngumiti lang ito sa dalaga. Kaya naman nakaramdam ng hiya si Leonor. Si kuya talaga. Hayaan mo kakausapin ko ang daddy mo. Nag-iingat lang yon kasi pinaghirapan nila ng mami mo kung anong meron kayo ngayon. Malumanay na saad nito. Salamat po auntie. Tipid na wika nito. Matapos ang masarap na hapunan ay nagpaalam muna si Leonor na lalabas at magpapahangin sandali. Pumayag naman ang dalawa kaya naglakad siya at pinagmasdan ang alon ng dagat dahil taglay ng liwanag ng buwan. Pumikit ito para damhin ang malamig na simoy ng hangin. Nakaramdam siya ng kapayapaan pero nag-aalala siya sa kanyang ama na naiwan doon mag-isa. Kahit na napagbuhatan siya nito ng kamay ay alam naman niya na kasalanan niya. I'm sorry dad. Saad nito sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang inaabot ng tubig dagat ang kanyang mga paa, kaya hindi niya napansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Hanggang sa maupo siya sa isang buwal na puno ng buko kung saan may ilaw na nakalagay doon. Sumasayaw sa hangin ang kanyang mahabang buhok. Ma'am, delikado na po dito pag medyo malayo na sa bahayan. Untag ni Eman sa dalaga. Oh my God! Gulat nitong saad at napatayo. Pasensya na po kayo kung nagulat ko kayo, ma'am. Bumalik na po kayo sa bahay ni Ma'am Violeta. Medyo malayo na rin po kayo. Tura ng binata. Ganun ba? Sige, nagulat lang ako sa'yo. Ikaw yung kanina, di ba? Tugon niya. Ako nga. Eman pala. Pakilala nito. Sasagot na sana si Leonor nang biglang may boses ng babae ang narinig nilang pareho kaya sabay sila napatingin sa kinaroroonan nito. Eman! Tawag ng isang babae. Lumapit ito at medyo hiningal pa. Kumapit ito agad sa braso ng binata tsaka tumingin na nakataas ang kilay kay Leonor. Naasiwa naman ng dalaga sa klase ng tingin nito sa kanya kaya medyo nagtaas na din siya ng kilay. Nandito ka lang pala, hinahanap ka nila ama. Ani ng babaeng bagong dating. Pabalik na ako doon. Sagot nito. Sino siya? Tukoy nito kay Leonor. Pamangkin ni Ma'am Violeta. Pakilala nito sa dalaga. Bago salta? Bet nga pala. Pakilala nito. Leonor, mauna na ako sa inyong dalawa. Tura ng dalaga tsaka naglakad palayo sa kanilang dalawa. Napairap pa si Leonor dahil sa babaeng dumating. Tiyak niyang kasintahan nito ng binata. Binilisan na lang niya ang pagbalik sa bahay ng kanyang auntie. Naabutan niyang kasalukuyan na nagkakape ang dalawa kaya nagpaalam siya na doon na lang siya tutuloy sa kwarto. Itinuro naman ng tiyahin niya ang magiging kwarto niya. Pagpasok ni Leonor ay tanaw niya ang malawak na karagatan kaya halos hindi mapuknat ang ngiti sa kanyang labi. Nanatili muna siya nakatayo doon ng ilang minuto bago maingat ng inayos ang kurtina at isinarado ng bahagya ang bintana. Naupo siya sa kama at inilabas ang cellphone. Kahit isa sa mga kaibigan niya ay wala man lang nangamusta kung ayos ba siya. Napangiti tuloy siya ng pilit. Tila totoo ang madalas sabihin ng kanyang ama sa kanya. Mga kaibigan mo lang yan sa sarap, Leonor. Pero they not really cared about you. Alaala niya sa sinabi ng kanyang ama. Pera lang pala ang batayan ng lahat.
Saad niya at tumayo para maghanap ng pamalit na isusuot ngayong gabi. Na makapili ay agad siya nagtungo sa maliit din na banyo. Naghilamos lang siya at nagsuklay ng buhok. Matapos yon ay sinubukan niyang padala ng mensahe ang ama. Nahihiya siya dito kaya isang tipid na mensahe na lang ang pinadala niya. I'm sorry dad, please take her. Saad nito sa mensahe. Nakarating agad yun kay Enrico. Napangiti ito ng tipid pero titiisin muna niya ito para naman magkaroon ng pagpapahalaga sa bawat sentimo. Pinutol niya rin ang lahat ng credit cards nito para matuto sa buhay. Alam naman niyang hindi ito pababayaan ni Violeta. Isang dalaga rin ang kapatid niyang yon kaya alam niya na magiging disiplinado ang anak niya doon. Tinawagan niya ito para ipaalam sa kanya ang gagawin nito habang naroon ang kanyang anak. Naghiwalay din agad ang dalawa matapos magkape. Maaga din kasi ang balik ni Emmy sa Maynila bukas. Napasarap naman ang tulog ni Leonor dahil malamig ang simoy na dala ng hangin. Naulinigan niya lang ang tawanan sa ibaba kaya napamulat ang mga mata nito. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Ang dami ng tao at tila lahat ay naghahanap buhay. Pumasok siya sa banyo at naglinis ng sarili. Naligo din siya agad tsaka bumaba na. Naabutan niya doon si Eman na may hawak na bayong kasama ng kanyang tiyahin. Ngumiti naman ang ginang sa kanya pero si Eman ay nakatingin lang. May dala din itong sariwang lamang dagat. Inilapag ng auntie niya ang ilang sariwang gulay sa ibabaw ng lamesa kaya doon napako ang mga mata ng dalaga. Salamat Eman ha? Wika nito. Wala ho yun ma'am, mauna na rin po ako sa inyo. Paalam nito. Sige, iha, maupo ka na at magkape. Saad ng tiyahin niya. Auntie, hindi po ako mahilig sa kape. Gatas po sana. Sagot niya. Wala kasing gaanong nagagatas dito, pero pwede kitang ipabili ng gatas sa bayan. Ani ng kanyang tiya. Wag na po auntie, try ko na lang po yung kape nyo. Ani ng dalaga. Lumapit ito sa kusina at mula doon ay amoy niyang mabangong niluluto nito na tila dried fish pa yata. Hinahanap niya ang kasama niya kahapon at tila yun ang nahulaan ng kanyang tiyahin. Sinabi nito na maagang bumalik ng Maynila si Emmy. Napangiti na lang si Leonor dahil doon. Wala na talaga siyang takas. Narito siya sa isla kung saan wala siyang kaibigan o kahit nakakilala. Maliban lang sa kanyang tiya. Pinanood niya ang ginagawa nitong pagluluto kaya naaliw kahit paano ang dalaga. At nang matapos ay niyaya na siya mag-almusal. Gaya ng dati, tahimik lang si Leonor. Kaya binasag na ni Violeta ang katahimikan sa pagitan nila. Araw-araw ganito dito, iha. Si Eman mabait yon. Siya ang palagi nagdadala ng gulay at sariwang isda dito. Umpisa nito. Mukha nga pong tahimik lang siya. Nobya niya po ba si Beth? Naisang tinig nito. Hindi, marami nga nag-aakala na magkasintahan yon. Pero binatas si Eman, masipag yon. Dagdag pa ng kanyang tiyahin. Tumangulang si Leonor at ipinagpatuloy ang pagkain. Siya na ang nagpresenta na maghugas ng pinggan kahit na hindi naman niya yun ginagawa. Sa lugar kasi kung nasaan siya ay pantay-pantay lang silang lahat. Susubukan niya makibagay para makabalik na siya agad sa Maynila at makabawi sa kanyang ama. Auntie, may lakad po ba kayo? Tanong niya na makitang palabas ang tiyahin. Sa bayan lang iha, bibili ako ng ilang tela. Sagot nito. Pwede po bang sumama? Tanong ni Leonor. Sigurado ka? Matao doon at masikip. Kaya mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ngumiti lang siya at nagpalit ng damit. Isang floral dress ang isinuot ng dalaga tsaka isang flat shoes na kulay itim. Hinintay nga siya ng tiyahin at nang bumaba ito ay inabot sa kanya ang isang balanggot na gawa sa tela. Para hindi ka mainitan, tayo na para makabalik tayo agad. Yaya nito sa kanya. Paglabas nila ng bahay ay natanawan ni Leonor ang binata na katabi muli ang babaeng si Beth. Nakakapit itong muli sa braso ng binatang si Eman. Sumakay sila sa bangkang de motor para magtungo sa kabilang bayan. Tama nga ang tiyahin niya, maraming tao at maingay. Humawak siya sa braso nito ng mahigpit. Karamihan sa mga naroroon ay mga lamang dagat ang tinda malapit sa punuan. May mga bata pa siyang nakita naglalako ng iba't ibang uri ng pulseras. Sa murang edad ng mga bata ay naghahanap buhay sila, habang siya ay nagwawaldas lang ng pera. Lumapit ang isang batang babae sa kanya para alokin ng tinda nitong keychain. 20 pesos daw ang isa. Nakaramdam ng awa ang dalaga para sa bata, na tansya niyang nasa 10 taong gulang pa lang.
Dumukot siya sa bag niyang dala at may nakuhang isang 100 pesos. Tsaka yun ibinigay sa bata. Hindi na niya kinuha ang keychain. Sa'yo na yan, itinda mo ulit. Wika ni Leonor sa bata. Salamat po ate ganda. Saad ng bata sa kanya. Napansin naman yon ng kanyang tiyahin kaya nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Naglakad naman palayo ang batang babae habang lumulundag pa. Nakita ni Leonor na may hawak na malaking isda ang tiyahin kaya nagulat pa ito. Niyaya siya nito maglakad patungo sa mga nakalatag na tela. Halos lahat ay magaganda ang kulay kaya bumili ng 3 klase ito. Marami-rami din ang napamili nila kaya inalalayan pa silang umakyat sa bangka pabalik ng isla. Kahit na mainit na ay sanay naman si Leonor. Auntie, ganito ba kayo araw-araw? Hindi mapigilan niyang tanong. Oo. Maaga pa lang wala na sa mga bahay nila ang ibang mga kalalakihan. Nasa trabaho, ang iba naman ang huhuli ng isda. Gaya ng mga nasa pamilihan kanina. Sagot nito. Gusto ko po sanang matuto para makabawi kay daddy. Saad niya. Sigurado ka? Hindi mo naman kailangan na magtrabaho dito. Ang isipin mo na lang nagbabakasyon ka lang. Ngiting wika nito. Alam niyo po, nung una akala ko masungit kayo. Mali po pala ako. Napayok kong pag-amin ni Leonor. Ngumiti lang ang tiyahin niya tsaka muling tumingin sa karagatan. Ilang oras lang ay tanaw na nila ang isla. Nung tumigil ang bangka ay agad bumaba sa tubig ang bangkero para alalayan sila. At dahil hanggang tuhod lang naman ang tubig ay lumusong na ang dalaga. Nagulat pa nga ang bangkero maging si Violeta. Baka mabasa ka, iha. Pigil nito. Ayos lang po auntie, gusto ko lang po maranasan. Sagot niya at dahan-dahan na naglakad sa mababaw na parte. Salamat ka, Dado. Wika ng tiyahin niya. Hawak ni Leonor ang laylayan ng kanyang damit at sa kabila ay ang flat shoes nito. Nakangiti siya dahil umabot sa hita niya ang tubig dagat. Mula naman sa malayo ay naglalakad si Eman para tulungan si Violeta. Nilampasan lang siya nito kaya sinundan niya ng tingin. Kinuha nito ang mga dala ng ginang at sinunong sa balikat. Salamat Eman. Saad nito. Wala po yon. Alalayin ko na rin po kayo. May padala po ang nanay na buko sa bahay nyo. Turan nito. Naku, maraming salamat. Tugon ng ginang. Nauna na maglakad pabalik sa bahay nila ang dalaga. Nakita nito ang mga buko sa harapan. Ibinaba nito ang hawak na sapatos at maging ang laylayan ng kanyang damit. Dumiretso si Violeta sa pinto para buksan. Tulungan na kita dyan. Presinta ng dalaga. Hindi na po ma'am, ako na. Magalang natura nito. Leonor na lang, wag na ma'am. Sigurado ka kaya mo? Tanong pa niya. Tumango si Eman at pumasok na sa loob nang mabuksan ng ginang ang pinto. Mabilis lang din ang naging kilos nito at binalikan na 5 buko sa labas. Naroon pa rin si Leonor at pinapanood siya. Salamat Eman, heto't abot mo sa nanay mo. Sabay lahat ng 500 piso. Naku, bigay lang ho ni nanay yan. Magagalit po yun pag binayaran nyo. Tanggi nito. Ayaw mong kunin ang pera? Bakit? Mayaman ba kayo? Kakantanong ni Leonor. Napadako ang tingin ni Violeta at Eman sa kanya. Hindi naman porke hindi mo kinuha ay mayaman ka na. Magkaiba kasi ang bigay sa binili. Turan ni Eman. O siya, salamat ka mo ha? Magluluto ako ng ginataan. Dumaan ka mamaya dito. Turan ng tiyahin niya. Nawala ng kibo si Leonor dahil doon. Nagpaalam na din ang binata sa kanila kaya pumasok na ang tiyahin niya sa loob. Sumunod naman ang dalaga at tumulong sa tiyahin niya. Sa loob ng 1 oras ay marami na rin silang napag-usapan. Halos kusa na rin niyang nalalaman ang pamumuhay doon sa isla. Hanggang sa makaluto na sila at umakyat naman ang dalaga sa taas para magpalit ng damit. Ang sabi niya dito ay wag lalabhan ng mga damit niya para siya na ang gumawa noon sa sarili. Nagpaalam siya dito na pansamantalang lalabas muna. Medyo mainit na ang sinag ng araw. Kaya umiilag pa siya sa araw. Medyo napahinto pa ang dalaga nang may magsalita. Lumingon naman siya sa paligid pero walang tao. Nang tumingala ito sa puno ng buko ay naroon pala ang binatang si Eman. Oh my God! Eman, baka mahulog ka dyan! Napakataas niyan! Saad nito sa binata. Sanay na ako, ma'am. Sagot nito. Leonor na lang sabi wag nang ma'am. Ingat ka, baka mahulog dyan. Paalala ni Leonor. Bababa na sana si Eman nang biglang madulas ang paa nito. Kaya sa gulat ni Leonor ay hindi sinasadya na nabagsakan siya ni Eman. Pareho pa sila ng laki ang mga mata nang maglapat ang kanilang labi.
Halos tumigil ang ikot ng mundo ni Leonor nang hindi sinasadya maglapat ang labi nila. At nang parehong matauhan ay mabilis na umalis si Eman sa ibabaw niya. Napaupo naman si Leonor at nakaramdam ng pamumula ng muka. Pasensya na ma'am. Saad ng binata. Sabi ko kasi sa'yo, madulas eh. Tugon niya dito. Eman! Isang matinis na boses. Nobya mo, hinahanap ka na naman. Tura ni Leonor. Nilapitan naman siya ni Eman at tinalalayan na tumayo kaya nakita ni Beth ang kamay nila na magkahawak. Ano meron dito? Mataray na tanong nito. Tinulungan ko lang na tumayo si Leonor. Tugon ni Eman. Bakit? Wala bang kamay at paayan? Sagot nito ng pabalang. Napabuntong hininga si Eman dahil sa sagot nito sa kanya. Walang galang na miss, nobya ka ba nitong si Eman? Tanong ni Leonor sa mataray na tono. Hindi pa, bakit mo tinatanong? Giit nito. Beth, pwede ba? Tinulungan ko lang si Leonor. Singit ng binata. Wow, close kayo? Pangaasar nitong tanong. Napairap si Leonor tsaka nagpaalam na kay Eman. Wala siya sa mood para patulan ng babae. Pero hinila siya ni Beth sa braso kaya muntik na siya masubsob sa buhanginan. Lumapit si Eman para alisin ang kamay ni Beth sa braso ni Leonor pero hindi nito binitawan. Baka akala mo na kahit pamangkin ka ni Ate Violeta hindi kita papatulan. Nagkakamali ka. Gigil na saad nito. Bitawan mo nga ako. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Wala akong pakialam kung matagal ka na din dito. Hindi mo naman pag-aari to. Sagot ni Leonor at ipiniksi ang braso niya. Inawat sila ni Eman kaya lumayo si Beth. Hindi ito makapaniwala na palaban pala ang gaya niya. Anong problema mo? Ito bang si Eman ang dahilan? Ikaw ang babae, ikaw ang naghahabol? Pangiinis niya dito. Beth, sige na, umuwi ka na. Saad ni Eman. Napairap pa si Beth dahil doon. Ayaw man itong umalis ay wala na siyang magagawa. Kuyom ang kamay habang palayo sa dalawang tao. Pasensya ka na. Wika ni Eman. Bakit ka humihingi ng pasensya? Asawa mo na ba yon? Napakaselosa. Tura ni Leonor sa binata. Ganyan talaga siya. Kaya walang mga kaibigan kundi ako lang. Turan pa nito. So ikaw ang nag-a-adjust sa kanya? Tanong nito. Ilang minuto pa nag-usap ang dalawa pero ang hindi nila alam ay may dalawang pares ng mata na nakamasid pa. Naggingit-ngit ang kalooban nito para sa dalaga si Leonor. Kaya nakaisip ito ng paraan para turuan at takutin ang dalaga. Lumipas pa ng ilang araw ang dalagang si Leonor sa isla. Napalagay na ang loob ni Leonor sa tiyahin niya kaya madalas na nagkukwentuhan sila bago matulog. At ang binatang si Eman ay medyo nakikipagkaibigan na rin sa kanya. Madalas na rin na magkasama sila dahil tumutulong na rin kasi si Leonor sa tiyahin niya kaya siya na mismo ang nagpupunta sa pamilihan para mamili ng mga tela. Ate ganda, bili ka na ulit nito. Bagay po yan sa balat niyo, maputi. Saad ng batang babae. Ikaw ulit? Ikaw ba ang gumagawa nito? Bibili ako pero ano muna ang pangalan mo? Tanong ni Leonor. Ako po si Ana. Taga doon lang din po ako sa kabilang isla. Tura ng bata. Leonor naman ang pangalan ko. Doon ka rin nakatira? Sige, bigyan mo ako ng 3. Wika ng dalaga. Ana, bakit nandito ka na naman? Kasama mo ba ang nanay mo? Biglang singit ni Eman. Salitang pantinignan ni Leonor ang dalawang tao. Nag-uusap ito kaya nakikinig lang siya sa mga ito. Bumaling pa ng tingin si Eman sa kanya kaya siya ang hinarap nito. Si Ana, taga doon lang din siya sa isla. Kapitbahay ko sila. Saad nito. Ganun ba? Bakit hindi ko siya nakikita doon? Wika ni Leonor. Doon po kasi ako sa lola ko natutulog, ate. Tumakas lang ako kay inay, Kuya Eman. Huwag ka maingay, uuwi din ako mamaya. Saad nito sa binata. Iniwan na nila ang bata at bumili nga ng 3 pulsera si Leonor. Ibibigay niya ang isa sa tiyahin at ang isa ay sa daddy niya. Medyo hapon na nang makabalik ang dalawa. Sa malayong dako ay naroon si Beth katabi ng 2 lalaki. Nakangisipan ng hindi maganda ito at tila may binabalak ng masama sa dalaga. Auntie, nandito na po ako. Ako na po ang magluluto. Presinta ng dalaga. Namili ka na sa pamilihan, ako naman. Magpahinga ka na muna. Si Eman, umuwi na? Hanap nito sa binata. Opo, may aangkatin daw na gulay sa ibayo. Sagot nito. Sana ipinagpabukas na lang ni Eman yon. Sige na, magluto ka na, tatapusin ko na to.
Lumalim ang gabi nang matapos ang lahat ng gawain ni Leonor. Paminsan-minsan na tumatawag ang daddy niya kaya gumagaan ang kalooban niya kahit papaano. Nagpaalam siya sa tiyahin nito na magpapahangin lang sa labas. Ang sabi nito ay wag nang lalayo pa. May dala siyang tibabal at ipinatong sa balikat niya. Malakas ang hangin kaya tinatangay ang mahaba niyang buhok. Mula sa madilim na bahagi ng lugar ay naroon at nakatayo ang dalawang lalaki. Kaya nang medyo lumayo na si Leonor sa bahay ng tiyahin nito, ay doon lumabas ang dalawa palapit sa dalaga. Humihit-hit pa ng sigarilyo ang isa kaya napaatras si Leonor. Sino kayo? Takot ang bumabalatay sa maganda mukha nito. Makikipagkilala lang kami, Miss Ganda. Sagot ng isang mahaba ang buhok. Pasensya na kayo pero babalik na ako. Sige. Saad niya pero nahablot ng lalaki ang balikat niya kaya kinilabutan ang dalaga. Bitawan mo nga ako! Sisigaw ako dito, ano ba? Takot na tura ng dalaga. Natawa pa ang dalawang lalaki dahil sa nakitang takot nito kay Leonor. Hinila siya nito kaya niyakap ng isang lalaki ang bewang niya. Napaiyak na si Leonor dahil halos wala na rin palang tao sa lugar. Dapat pala ay nakinig siya sa kanyang tiyahin na wag nang lumayo pa. Pilit na hinihila siya nito sa madilim pang lugar pero sumigaw na malakas si Leonor. Sakto napauwi na si Eman kaya narinig niya na para bang may sumisigaw banda sa dalampasigan. Saklolo, tulungan niyo ako! Sigaw ni Leonor. Walang makakarinig sa'yo dito. Tawang wika ng lalaki. Habang sa likod ng malaking buko ay naroon si Beth at nasisiyahan sa nakikitang takot sa mukha ng dalaga. Sa pagtakbo ni Eman ay nakita niyang may babaeng hinihila palayo ang dalawang lalaki. Nakilala niya agad ang mga ito. Sinugod niya ito agad ng suntok kaya napasalampak ang dalaga sa buhanginan. Nagulat si Beth dahil sa pagdating ni Eman. Napakahayop niyo. Wala talaga kayong kadala-dala. Sigaw ni Eman at nasuntok ang uso ng isa. Hinabol nito ang isang nadapa at itinayo tsaka pilit pinapaamin. Umiiyak naman si Leonor sa sobrang takot nito. Sino nag-utos sa inyo, ha? Tanong nito agad. Wala, Eman, wala. Sagot nito. Naglabasan ng ibang mga kalalakihan kaya tumakbo si Beth pauwi sa kanila. Maging ang tiyahin nito ay nagtaka pa kung bakit nagtatakbuhan sa dalampasigan. Naisip nito agad ang pamangkin kaya tumakbo din ito. Sino? Makukulong ka pag hindi ka umamin ngayon. Sino sabi? Galit na kinuwelyuhan ito. Si Beth. Siya nag-uutos, Eman. Utal na sagot nito. Napapikit si Eman sa narinig, sabay bitaw sa lalaki kaya napasalpak ito. Nagulat pa ang tiyahin ni Leonor nang makita nito ang dalaga na umiiyak. Leonor! Diyos ko, ano nangyari? Takot na tanong nito. Sinusubukan nila akong dalhin doon, auntie. Umiiyak na sagot nito. Naitayo na ni Violeta ang dalaga, kaya nilapitan din ito ni Eman. Mas lalong napaiyak ang dalaga tsaka biglang niyakap ito. Hindi nito inaasahan na yayakapin siya ng dalaga. Salamat, Eman. Iyak na saad nito. Nasaktan ka ba? Tanong nito. Umiling lang ang dalaga habang magkayakap sila. Nang lumayo ito sa binata ay inihatid sila nito sa bahay nila. Matapos yon ay pinuntahan na ng binata ang bahay nila Beth. Pero ang sabi ng nanay nito ay nagmamadali daw na umalis. Sinabi nito ang ginawa ng anak niya kaya nagpunta ito sa bahay ni Violeta para kamustahin ang dalaga. Ito na din ang humingi ng despensa para sa anak. Nagkatingin na magtiyahin dahil doon. Naroon din si Eman at palihim naman na tumawag si Violeta sa ama ng dalaga. Eman, salamat ha. Kung hindi ka dumating malamang may masama nangyari na sa akin. Saad ni Leonor. Wala yon. Inireport ko na kay Kapitan ang nangyari. Tsaka dinala na sa bayan yung dalawa. Tugon nito. Iha, maaari bang wag mo nang ipakulong ang anak ko? Pakiusap ng ginang. Yun naman ang saktong narinig ng tiya ni Leonor nang makabalik ito mula sa kusina dahil kinausap pa nito ang kapatid para ipaalam ang nangyari sa anak nito. Nagalit si Enrico kaya marahil ay ngayong gabi rin napatungo ito sa isla. Ano, Tessa? Huwag ipakulong ang anak mo? Matanda na si Beth. Alam na niyang hindi tama yon. Kung sa kanya nangyari to. Galit na wika ni Violeta. Auntie, hayaan niyo na po. Tigil ni Leonor dito. Hindi, kailangan niya managot dito. Pauwiin mo ang anak mo, Tessa. Kung hindi, papakulong namin siya talaga. Saad ni Violeta. Nakatayo lang si Eman at nakikinig. Nakatingin ito sa dalaga. Iniisip na paano na lang kung hindi siya umuwi. Malamang ay nagawa ng mga yon ang masamang plano sa dalaga. Namulsa ito at sumandal pa sa hamba ng pinto. Ilang oras din doon si Tessa at nagpaalam na rin.
Ihahatid pa sana ito ni Eman pero tumanggi na lang. Auntie, wag na po sana makarating kay daddy to. Ayoko po mag-alala yon. Tura ni Leonor. Ang totoo niyan, Iha, nasabi ko na kanina pa. Kailangan malaman ni kuya to. At sa palagay ko, ipapunta na yon. Maya-maya lang ay baka nariyan na rin ang daddy mo. Uwi ka ng ginang. Po, auntie naman, baka magalit po yun sa akin. Aniya dito. Hinawakan lang ni Violeta ang kamay ni Leonor tsaka piniga at tipid ng ngumiti dito. Nagpaalam na din si Eman kaya hinatid ng dalaga ito sa pinto. Bago umuwi ang binata ay humarap pa ito sa kanya tsaka kinuha ang dalawang kamay. Ayos ka lang ba talaga? Walang masakit sa'yo? Malambing nitong tanong. Ayos lang, Eman. Maraming salamat ulit sa'yo ha. Tugon nito sa kanya. Mauna na ako. Baka inihintay na ako ni nanay. Maglock kayo ng pinto. Paalala ng binata. Kumaway pa nga ang dalaga na makalayo ito. Sabay sarado ng pinto. Balak na rin sanang umakyat ni Leonor nang may kumatok muli kaya buong akala niya ay bumalik si Eman. Pero hindi pala. Dad? Usal niya at tumulo ang kanyang mga luha. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito kaya niyakap ni Leonor ang ama. I'm safe and okay po. Bakit po napasugod pa kayo kung kailang gabi na? Tanong nito na maghiwalay sila. Tumawag ang auntie mo at hindi ako mapakali nang malaman ko yon. Ipapakulong ko kung sinong gumawa nito sa'yo. Sigaw nito. Niyaya niyang pumasok sa loob ang ama at lumabas naman mula sa silid nito ang kanyang tiyahin. Namumula mukha ni Enrico, tanda na galit ito sa nangyari sa kanya. Dad, okay po ako. Wala masamang nangyari. May nagligtas po sa akin kaya wag na po natin palakihin. Are you sure? Ikaw ba talaga yan, Leonor? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, Dad. Sa maikling panahon po na nanatili ako dito, ang dami ko po natutunan. At pinagpapasalamat ko po yon. Hindi ako matututo kung hindi nangyari ang lahat ng to. Mahabang wika ng dalaga. Napangiti ito at muli siyang niyakap. Niyaya naman ni Violeta na magkape ito habang si Leonor ay umakyat na sa taas para magpalit ng damit. Matapos ang mahabang kamustahan at kwentuhan ay naging mas kalmado na ang puso ni Leonor. Dahil alam niya na hindi nagalit ang kanyang ama. Gabi na rin kaya nagpa siya na ang tatlo na magpahinga na at bukas muli ay pag-uusapan ng nangyari. Kinabukasan, hindi na daw umuwi si Beth. Kaya ang sabi ni Leonor ay kalimutan na lang ang lahat. Nung araw din na yon ay ipinakilala ni Leonor si Eman sa daddy niya. Natatawa pa nga si Enrico dahil ito raw ang unang beses na may lalaking ipinakilala sa kanya ang kanyang anak. Nagpapasalamat si Enrico dito kaya tinanggap ni Eman ang pakikipagkamay ng ama ni Leonor. Kinausap din nila ang dalawang lalaki at pinatawad kaya napalabas din ng ikalawang araw. Humingi din ito ng dispensa sa kanila. Nagpaalam na rin ang kanyang ama nung araw din yon. Ayaw mo pa talagang bumalik, anak? Tanong nito. Dito po muna ako, Dad. Marami pa po akong dapat matutunan. Ingat po kayo pa uwi. Sige, aalis na ako. Alam kong kaya mo na at sa tingin ko, totoo ngang matured na ang prinsesa ko. Tura nito at isang yakap pa tsaka ito umalis sakay ng yate. Malayo na ang yate na sinasakyan ng kanyang ama nang maramdaman ni Leonor na parang may tao sa likuran niya. Si Eman pala may hawak na malaking alimasag. Umalis na ang daddy mo? Tanong nito at lumapit pa. Oo, kakaalis lang. Ang laki niya na. Pusal ni Leonor. Dadalhin ko sa bahay niyo. Tara. Yaya nito. Pagdating nila doon ay wala ang auntie niya. Marahil ay nasa kabilang bahayan kaya ipinasok na ni Eman ang dala at inalagay sa lababo. Inalok naman ng dalaga si Eman ng kape at tumango naman ito. Alam mo noong una kitang makita, akala ko talaga suplada ka. Panimula nito. Bakit naman? Ikaw nga mukhang suplado eh. Biro ni Leonor dito. Nasaan kaya si Beth no? Ang lakas ng tama sa'yo nung isang yon. Tura niya at inabot ang kape. Parang kapatid ko lang naman siya. Lahat ng mga babaeng naging kilala ko dito, tinatakot niya. Kwento ng binata. Ganun ba? Sabay upo sa sofa. Katahimikan ang namayani ng ilang minuto at hindi nagtagal ay tumayo si Eman at lumapit sa kanya. Hinintay naman ni Leonor na magsalita ito at hindi naman siya nainip. Leonor, ang totoo niyan may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero huwag kang magagalit ha. Paninigurado nito. Ano yon? Bakit parang ang seryoso mo? Tugon ng dalaga. Gusto kita. Pwede ba ligawan ka?
Pero kung hindi naman pwede ayos lang. Pagtatapat nito. Ikaw, manliligaw? Sigurado ka ba, Eman? Paano si Beth? Hindi ko siya gusto. Pwede ba? Tanong nito muli. Tumango naman si Leonor kaya napasuntok pa sa hangin si Eman. Natawa naman ang huli dahil doon. Mukha namang mabuting tao talaga si Eman at napatunayan niya yon. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. Nalaman ng tiyahin nito ang ipinagtapat ni Eman at maging sa kanyang ama ay hindi niya inilihim. Tinukso pa siya ng mga ito. Hanggang sa naging buwan pa ang pamamalagi niya doon at ganun din ang paliligaw ng binata. Araw-araw ay may bulaklak itong dala para sa kanya. Kahit na hindi yun mahal, natuto niyang pahalagahan ang bawat bagay. Masaya na siya sa simpleng gesture nito. Napalagay na ang loob niya dito, kaya sa loob ng halos 3 buwan na panliligaw niya ay sinagot na rin niya ito. Agad siya nitong sinugod ng yakap at binuhat pa. Ipinakilala rin siya ng binata sa nanay nito at maayos naman ang pakikitungo sa kanya. Lagi nasa kwarto ni Leonor si Eman dahil may dala itong hagdan para samahan siya doon minsan. Alam na rin ng daddy niya na sinagot na nito ang binata at tanggap naman ang huli. Narito ka na naman, mahal? Nakangiting wika ni Leonor. Oo, sandali lang naman ako. Hindi lang ako makapaniwala na nobya na kita. Saad nito sa dalaga. Bakit kasi dito ka pa sa bintana dumadaan? Ayos lang naman kay auntie ko nandito ka. Saad ni Leonor. Gusto ko challenging. Bakit ba? Gitintura nito. Natawa si Leonor tsaka hinawakan sa kamay ang nobyo. Buong akala niya, ang pag-ibig ay mahahanap sa katulad niyang mataas din ang estado ng buhay. Napaisip tuloy siya ng ilang minuto. Kung hindi siya ipinadala dito ng daddy niya, ay baka hindi niya nakilala ang nobyo niya ngayon. Para sa dalaga ay ibang-iba si Eman sa lahat na lalaking nakilala niya. Dahil ang iba ay lumalapit lang sa kadahilanan na mayroon siyang pera. Gaya na lang na mga akala niya na tunay niya mga kaibigan. Buhat nang dinala siya dito sa isla ay kahit isa ay walang nangangamusta sa kanya. Ang lalim naman ang iniisip mo, mahal ko. Puntag sa kanya ni Eman. Wala yon. Ang lalim naman ang iniisip mo, mahal ko. Puntag sa kanya ni Eman. Naisip ko lang na makikilala mo talaga ang tao pag oras nang nasa gipit ka na. Gaya ng mga inakala kong kaibigan, hindi pala sila tunay. Tugon nito. Hinaplos ni Eman ang mukha niya at tinitigan sa mga mata. Nangungusap ang mga mata ng binata at sa isang iglap ay naramdaman ni Leonor ang mainit na labi nito sa kanyang labi. Napapikit siya at sumabay sa bawat halik nito. Pakiramdam ng dalaga ay nasa ulap siya dahil sa pinapadamang halik ng nobyo. Nang maglayo sila ay humalik pa sa noon niya si Eman at nagpaalam na rin ng mga sandaling yon. Kumaway pa nga si Leonor nang makababa ito sa bintana niya. Maaga nagising si Leonor ng araw din na yon. Agad siyang naligo at tumulong sa kanyang auntie na maghanda ng almusal. Sakto ang pagdating doon ni Eman at may dalang gatas daw ng kalabaw at galing sa kabilang bayan. Doon na rin ito nag-almusal. Matapos yon ay nagpaalam sila kay Violeta para magtungo sa bahay nila Eman. Nagmano agad ang dalaga dito kaya napangiti ang ina ng kanyang nobyo. Pero natigil ang kwentuhan nila nang mula sa labas ay may narinig sila na sumisigaw na tila ba nagwawala pa. Naunang sumilip si Eman at nagulat pa nga nang si Beth pala yon habang may hawak na matalas na kutsilyo. Beth? Saad nito kaya napatayo din ang dalawa. Diyos kong babae na yan, nahihibang na talaga. Wika ng nanay niya. Mag-iingat ka mahal, baka mapano ka dyan. Paalala ng dalaga. Lumabas sila dahil sumisigaw ito kaya naagaw ang atensyon ng lahat. Nakatutok ang kutsilyo sa kinatatayoon ni Leonor habang masama ang tingin sa kanya. Lalapit sana si Emma nang pigilan siya ni Leonor. Mahal, wag. Mukhang iba na ang tumatakbo sa isip niya. Pigil ni Leonor. Tama si Leonor, anak. Segunda ng nanay nito. Hindi ako baliw. Papatayin kitang babae ka, mga agaw. Sigaw ni Beth. Wala akong inagaw sa'yo, Beth. Ikaw ang may kasalanan dahil bayolente ka. Inaangkin mo ang hindi naman naging sa'yo. Sagot ng dalaga. Mayabang ka. Oras na mahawakan kita, itatarak ko sa dibdib mo to. Panakot ni Beth sa kanya. Tumigil ka na, Beth. Nahihibang ka na ba? Kapatid lang ang turing ko sa'yo, alam mo yon, di ba? Saad ni Eman. Ayoko. Alam ko mahal mo ako, Eman. Dumating lang yung babae na yan eh. Sigaw nito. Ibaba mo na yan, sige na. Malumanay na saad muli ng binata. Mas lalong nainis si Beth dahil doon, kaya pumulot ito ng buhangin tsaka hinagis sa tatlo. Nang umiwas sila ay mabilis na lumapit si Beth at hinila ang braso ni Leonor.
kaya nakuha niya ito. Itinutok ni Beth ang matalas na bagay sa tagiliran nito kaya halos mawalan ng dugo ang mukha ni Leonor sa takot. Mukha kasing wala na sa matinong pag-iisip ito. Naroon na rin ang nanay ng babae at nakikiusap. Pero tila bingi na ito at nilamon na ng matinding inggit at selos kay Leonor. Beth, ibaba mo na yan. Bitawan mo si Leonor. Utos ni Eman. Hindi, papatayin ko to. Para tayong dalawa na magsama, di ba? Nising wika ni Beth. Beth, bitawan mo na yan. Baka maituloy mo pa yan eh. Nginig na wika ni Leonor. Itutuloy ko talaga to para wala na akong kaagaw pa kay Eman. Sigaw nito. Itatarak na sana ni Beth ang kutsilyo sa tagiliran niya nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng ina ni Beth kaya nabitin yun sa ere. Nagmamakaawa at umiiyak kaya nakakita ng pagkakataon si Eman para lapitan ng dalawa at tinagawang hawak na kutsilyo nito. Nagulat pa nga si Beth dahil sa mabilis na kilos ni Eman. Dumating ang kapitan ng barangay at isinama si Beth sa kabilang bayan. Sumama na din ang nanay nito. Niyakap ng mahigpit ni Eman ang nobya niya at sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas na naman siya ng binata. Kailangan hindi malaman ni daddy to, mag-aalala na naman yon. Wika ni Leonor. Ikaw ang bahala, mahal. Tugon agad ni Eman. Maging sa tiyahin niya ay sinabi din ni Leonor na wag nang ipaalam ang nangyari at nauunawaan naman ito. Madalas din naman na tumatawag ito para kamustahin siya kaya natutuwa si Leonor dahil mas nagiging open na siya sa kanyang ama. Halos gamay na ng dalaga ang pamumuhay sa isla. Dumadalaw na rin ang daddy niya doon dahil parang mas gusto na lang ni Leonor ang tahimik na buhay doon. Malayo sa ingay ng bar, mga kaibigan na pera lang ang habol sayo. Hanggang sa tumagal pa ang relasyon ng dalawa. Mas napalapit si Leonor sa ina ni Eman at ganun din naman ang binata sa tiyahin niya kahit pa matagal na rin nila itong kilala. Naisipan ni Leonor na sila naman ang dumalaw sa ama doon sa Maynila kaya laking tuwa nito nang isang araw ay maabutan sila sa mansyon. Bakas ang tuwa at paggalak sa mukha ng kanyang ama kaya naman nagpahanda ng pagkain ng daddy niya para sa salo-salo nilang tatlo. Nabalitaan naman ng ilang kaibigan ni Leonor ang kanyang pagbabalik kaya nakareceive ito ng mensahe. Napangiti na mapakla ang dalaga dahil doon. Masaya sila nagsalo-salo sa hapag at labis naman ang pagkamangha ni Eman sa laki at enggrande ng bahay ng kanyang nobya. Matapos ang hapunan ay niyaya ng daddy niya si Eman na uminom kahit na konti lang, pampaantok. Hindi naman tumanggi ang binata bilang paggalang dito. Alam mo Eman, masaya ko para sa inyong dalawa ng anak ko. Hindi ko lubos akalain na mapapasagot mo siya. Kasi kung alam mo lang napakapasaway niyan. Ang laki ng ipinagbago niya. Tura ng matanda. Mabait naman po si Leonor, sir. Siguro po naghahanap lang din ng atensyon dahil mukhang kayo na lang din po ang magkasama. Magalang na sagot nito. Tama ka. Buhot kasi nang mamatay ang mami niya, puro material na bagay na lang ang naibibigay ko. Hindi ko naisip kung kailangan pa ba niya ng isang ama dahil nasa wastong edad na siya. Paliwanag nito. Pero wag po kayo mag-alala, sir. Hindi ko hahayaan na masakta si Leonor. Isa siyang babasagin na bagay na dapat ingatan. Saad ng binata. Ang swerte ng anak ko sa'yo. Alam ko naman na responsable ka, iho. At nakikita ko yun sa'yo. Alagaan mong anak ko. Nag-iisa lang yan, kaya mahalin mo. Turan nito. Narinig lahat ng dalaga ang pag-uusap ng dalawa, kaya umapaw sa galak ang puso niya. Dahil sa wakas ay nakuha na niyang muli ang tiwala ng kanyang ama at hindi niya yun sasayangin. Tama din ang napili niyang lalaki na mamahalin. Hindi pala porket lumang damit ang suot ay wala nang kakayahang mahalin. Sa katauhan ni Eman ay nakita ni Leonor ang tunay na dalisay na pagmamahal. Inayos nito ang sarili tsaka ngumiti bago lapitan ng dalawa. Dad, hindi po sanay si Eman dyan ha? Tama na po yan, pati sa inyo bawal yan. Paalala nito sa dalawa. Huwag kang mag-alala, hindi naman malalasing ang nobyo mo dito. Tugon ng daddy niya. Ayos lang mahal, konti lang naman to. Segunda naman ni Eman sa kanya. Tumango naman si Leonor at nauna nang pumasok sa loob ng mansyon. At dahil hindi naman talaga umiinom ang binata ay isang basong alak lang ang tinikman nito at nagpaalam na rin sa ama ng kanyang nobya. Pumatok muna ito sa pinto ni Leonor at nang pagbuksan siya ay namumula nga ang mukha ng binata. Pinatuloy muna niya ito kaya napakamot pa sa ulo ang huli. Lasing ka? Hindi ka naman kasi umiinom eh. Natatawang wika ni Leonor. Nakakahiya kasi sa daddy mo, mahal. Siyempre bilang pakikisama at pagalang na rin. Sagot nito at hinapit siya sa bewang.
Tulog na tayo? Maga pa tayo bukas. Wika ni Leonor. Pero imbis na lumayo ito sa kanya, ay basta na lang hinalikan ni Eman ang labi nito kaya nanlaki pa ang mata ng dalaga. Malalim ang halik sa kanya ng nobyo, kaya ginantihan din niya ito ng halik hanggang sa mas lumalim pa ito at pareho na silang natangay ng init ng kanilang katawan. Ipinagkaloob ni Leonor ang sarili dito dahil sigurado na siyang si Eman na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Kinaumagahan ay masakit ang ibabang parte niya. Gising na ang kanyang nobyo nang magmulat siya ng mata. Nakatunghay ito at nakangiti pa. Magandang umaga, mahal ko. Pati ni Eman. Good morning din, mahal. Sagot niya dito. Ayos ka lang? Tanong ng binata. Baka mabuntis ako, Eman. Takot na tanong nito. Problema ba yon? E di magpapakasal tayo. Gusto mo ngayon na? Biro nito. Gusto mo akong pakasalan? Hindi ka nagbibiro? Mahal kita, Leonor. At sigurado na kung ikaw ang gusto kong maging ina ng aking mga magiging anak. Tura ng lalaki. Niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Dahil masakit ang ibabang parte niya, ay binuhat siya nito papasok ng banyo. Noong una ay nahihiya pa siya dito. Pero kalaunan ay halos sabay na rin silang naligo. At hindi nila muling napigilan ang init ng kanilang katawan. Pagbaba nila sa sala, ay nagulat pa si Leonor dahil naroon ang isa niyang inakalang kaibigan. Nakangiti ito pero na makita ang kasunod niyang lalaki ay parang natawa pa. Naroon din ang daddy niya at nagkakape pero tahimik lang. Ay, totoo nga na nakauwi ka na, namiss kita. Saad nito kaya napairap siya. Talaga? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Tanong ni Leonor. Grabe ka naman. Di ba ginagawa ko naman dati to? Tsaka sino yung kasama mo? Tukoy nito kay Eman. This is Eman, boyfriend ko. And dad, may sasabihin kami sa'yo. Huwag muna kayong umalis ha? Turan nito. What? Boyfriend mo yan? Hindi makapaniwalang wika ng kaibigan niya. Anong mali sa kanya? Seryosong tanong ni Leonor. Natatawa ang kaibigan niyang babae kaya biglang nakaramdam ng inis si Leonor. Dahil ba sa klase ng pananamit niya? Ang judgmental mo naman pala. Disenteng tao ang boyfriend ko. Mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga peking kaibigan. Titig na titig niyang saad dito. Hindi nakakibo ang kaibigan niya kaya nagpaalam na rin agad. Hinawakan lang ni Emma ng kamay niya kaya nabaling doon ang atensyon ni Leonor. Isang tipid ng ngiti lang ang binigay na assurance ng kanyang nobyo para iparating na ayos lang ang lahat. So anong sasabihin niyo? Pukaw ng daddy niya. Dad, nakapagdesisyon na po kami ni Eman. Umpisa nito. Anong desisyon to? Parang napakahalaga. Saad niya Enrico. Dad, magpapakasal na kami ni Eman. Sigurado na po kami, kahit na hindi ang grande, pag-iipunan namin dalawa. Tura ni Leonor. Kasal? At hindi ang grande? Agad-agad, iha? Tanong ng ama. Yes po, Dad. Tugon ni Leonor. My answer is no. Matigas na ani ng daddy niya. Nawala ng kibo si Leonor. Buong akala nito ay payag na ang ama sa kanyang desisyon. Pero hindi pa pala, napahawak na mahigpit si Eman sa kamay niya. Pero sir, seryoso naman ho ako sa anak niya. Natigil ito dahil itinaas ni Enrico ang kamay niya. Dad naman, nasa tamang edad na ako. Hayaan niyo ako magdesisyon para sa sarili ko. Wika ng dalaga. Exactly, iha. Nasa tamang edad ka na. At nag-iisa lang kitang anak. Kaya nga my answer is no. Ulit nito. Pero sir, kaya kong patunayan na malinis ang intensyon ko. At hindi ko siya loloko. Tumigil itong muli dahil tumayo na ang daddy ni Leonor. Patapusin niyo na muna kasi akong dalawa. You're my only daughter, iha. That's why I will give you both a wonderful wedding. En grande. Dahil minsan lang ang kasal, mga anak. Ako ang pagbigyan niyo ngayon, pwede ba? Pakiusap nito. Napaiyak si Leonor dahil sa totoong intensyon ng kanyang ama. Niyakap niya ito kaya natawa ang huli. Nakipagkamay naman si Eman dito kaya maging siya ay natawa na din. Naroon ang mga kasambahay nila kaya nagpalakpakan pa nga sila. Ipinaalam rin nila kay Violeta ang kasal at ang gusto ni Leonor ay sa isla ganapin na sinang-ayunan naman ng kanyang ama. Halos 1 buwan at kalahati din ang naging preparasyon dahil ang gusto lang ni Leonor ay simpleng wedding gown at pinagbigyan din ng ama.
Kasama niya ang magiging asawa dahil ang gusto nila ay pareho silang magdesisyon sa lahat ng bagay. This is it, Leonor. Magiging misis ka na. At binabati kita dahil sa laki ng ipinagbago mo. Kausap niya sa harapan ng salamin at inayusan ng mga makeup artist niya. Okay na to? Saad ng babae kaya nagtawanan sila. Suot ang simpleng gown at lumabas na siya. Doon sumalubong ang daddy niya kasama ang kanyang auntie. Naroon na ang lahat sa pagdarausan kaya hindi maikubli ni Leonor ang sayang nadarama. Nakangiti ang kanyang ama maging ang kapatid nito na kasama niya rin na palapit sa pari na naroon. Nakatayo sa gilid si Emma na kanyang mapapangasawa. Ilang oras na lang ang hinihintay. Paglapit nila doon ay nakipagkamay si Emma dito. Ingatan mo ang anak ko. Kung maramdaman mong hindi mo na siya mahal, ibalik mo siya sa akin. Madamdaming tura ng kanyang ama. Aalagaan ko po siya, Daddy. Sagot ni Eman. Pumalik si Leonor sa ama at tiyahin niya. Kumapit na rin siya sa braso ni Eman at sabay silang humarap sa pari na naroon at nakangiti sa kanilang dalawa. Malakas ang hangin at sakto na dapit hapon na kaya ramdam na ng lahat ang malamig na simoy ng hangin. Nagsimula ang kasal ng maayos na naidaos. Emmanuel Diaz, will you accept this woman beside you to be your wife? I do, Father. Sagot ni Eman. Leonor Cruz, will you also accept this man beside you to be your husband? I do, Father. Sagot din ni Leonor. Palakpakan ang mga bisita na naroon. Nang itaas ni Eman ang belo ni Leonor ay mas lalong napuno ng sigawan at masigabong palakpakan na maglapat ang kanilang mga labi. Matagal at puno ng dalisay na pagmamahal ang naramdaman ng buong puso nila nang tanggapin ang sakramento ng kasal. Nakangiti ang ama niya at may bahid na luha pa kaya niyaya niya doon ang asawa at pareho nilang niyakap ang ama. Binabati ko kayong dalawa. Magmahalan kayo at gawin yung sentro ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Wika nito. Gagawin po namin yan, Daddy. Tugon ni Leonor. Doon na rin ginanap ang salo-salo. Binati din sila ng ina ni Eman kaya niyakap at hinalikan din ito ni Leonor. Congratulations mga anak. Bati nito. Salamat po, Nay. Sa wakas, may nanay na ulit ako. Tawang wika ni Leonor at pumatak pa ang luha. Ang pag-aasawa'y hindi madali. Kaya kung may problema kayo, pag-usapan nyo agad. Huwag niyong hahayaan na lumipas ang isang araw na hindi niyo nare-resolba ang isa. Paalala nito. Salamat, Nay. Tugon ni Eman. Sakay ng yate ay umalis sa mag-asawa para lumipad patungong Japan. Regalo ng daddy nila ang kanilang honeymoon trip. Misis ko na ang dating tinatanaw ko lang sa malayo. Wika ni Eman. Crush mo pala talaga ako noon? Biro ni Leonor sa asawa. Hindi ko itatanggihan. Kita mo naman sa akin ka rin bumagsak. Sabay kindat nito. Tinampal siya nito sa dibdib kaya sa yate pa lang ay hindi na napigilan ni Eman na angkinin ang kanyang labi. Matapos ang isang mainit na halik nila sa isa't isa ay saktong dumaong ang yate sa daungan. Inalalayan niya si Leonor at sumakay sa nakaantabay na sasakyan at dumiretso sila sa airport. Magkahawak pa ang kamay na mag-asawa habang tinatahak nila ang daan. Ilang oras lang ay nakarating din sila doon at agad pumasok sa loob. Marami din tao at mga sasakay. Mabilis lang ang naging paghihintay nila at nakasakay na rin agad sila sa eroplano. Ito ang pinakamasayang araw para sa akin kasi may asawa na ako at magkasama pa tayo. Saad ni Eman habang nakaupo sila sa loob ng eroplano. Para sa akin mula na makilala kita, yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Given na si Daddy at Mami doon. Tugon ni Leonor. Sumandal ito sa balikat ni Eman at pumikit. Ramdam ni Leonor ang kamay ni Eman sa balikat niya kaya natulog na lang muna siya. Namalayan na lang ni Leonor na may magaan na kamay na tumatapik sa kanyang muka kaya siya nagmulat ng mata. Gising na, bababa na tayo. Saad nito. Ay, sorry napasarap ang tulog ko. Hinging paumanhin nito. Hawak na rin ni Eman ang mga maleta nila kaya tumayo na siya at humawak sa kanyang asawa. Malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa kanila. Nang makalabas ng airport ay tumawag agad sila ng taxi para puntahan ang eksaktong lugar. Maganda ang tanawin kaya nalibang si Leonor. Paghinto ng taxi ay tinulungan pa sila ng driver. Nagpasalamat sila dito at itinuro ng receptionist ang kwarto nila. Isang mataas na building ang kanilang tinuluyan.
Agad bumagsak ang katawan ni Leonor sa kama kaya wala nang sinayang na oras pa si Eman. Mabilis na inangkin nito ang labi niya at isa-isang inalis ang lahat ng suot niyang damit magang ito rin. Walang sawang inangkin ni Eman ang asawa ng buong puso. Halos 3 araw na sila doon at wala silang pinalampas na magagandang tanawin. Masaya nilang pinasyalan ang lahat ng lugar at kumuha ng mga litrato para remembrance kung makabalik sila ng bansa. Araw-araw kong ipagpapasalamat dahil ikaw ang ibinigay sa akin. Tura ni Eman. Ako rin, mahal. Wala na akong mahihiling pa. Magiging mabuting ina at asawa ko sa'yo. Tugon ni Leonor. 1 linggo ang itinagal nila doon at nang matapos ang honeymoon ay umuwi na rin sila sa Pilipinas. Dumaan muna sila sa daddy nila. Ipinaalam kasi nila na sa isla nila gustong bumuo ng pamilya at sumang-ayon naman ito. Bumalik sila sa isla at doon nagsimula na magiging bagong pahina ng buhay nila bilang mag-asawa. Sa lumipas na buwan ay nagdalang tao si Leonor. Hindi naman sila nainip at nagsilang din ito ng anak na batang babae. Pinangalanan nila itong Nurin. Mas lalo nagkaroon ng kulay ang buhay nilang mag-asawa nang dahil yon sa kanilang anak. Mas madalas na ang daddy nila doon dahil kinagigiliwan nito ang kanilang anak. Kompletong pamilya ang tanging pangarap ko, mahal. Usal ni Eman. Naaalagaan natin pareho hanggang sa ating pagtanda. Walang iwanan. Mahal ko kayong pareho ng anak natin. Tugon ni Leonor. Mula noon ay nagsama sila ng maluwat at nagmahalan pa ng buong puso.